Dahil sa ginawa mo, BBM, nakita mo tuloy kung ano at gaano karami ang tunay na nagmamahal kay Tatay Duterte. Dito pa lang mga Lodi, malalaman mo na kung meron bang nagawa ang isang presidente o wala. Dahil kung wala talaga siyang ginawa, puro kapalpakan, bakit ganito po kamahal ng mga Pilipino si Tatay Duterte, lalong-lalo na po ang mga OFW? Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, No. walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ganto po kadinadagsa si VP Sara Duterte kahit walang bayad. Samantalang ikaw PBBM, kahit siguro ma-hospital ka o kahit siguro mahimlay ka na, hindi mo mararanasan ang gantong klaseng suporta at pagmamahal ng mga Pilipino dahil sa ginawa mo. Imbis na ilinisin mo ang pangalan ng iyong yumaong ama, lalo mo pang pinabaho ang pangalan niya. Siguro kinasusuklaman ka ng ama mo ngayon dahil sa ginawa mo sa ating bansa. Trinaydor mo ang taong nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Pera lang at kapangyarihan ang habol sa kanya, pero kapag ito mga Lodi, bumaba sa pwesto, magiging tae na lang po ito. Lalong-lalo na kapag wala na po silang kapangyarihan. Hahabulin at hahabulin po yan mga Lodi ni VP Sara Duterte para panagutin sa lahat ng mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. 2028 si VP Sara Duterte ang pangupuin natin kung gusto nyong may managot. Yo, what's up mga Lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang kaganapan sa 81st birthday po ni Tatay Duterte. Nung nakaraan mga Lodi, nung 80th birthday niya po, dinagsa po ng mga raming mga taga-suporta ni Tatay Duterte ito pong Davao City. At ito nga po, makikita po natin kung gaano po kainit ang pagmamahal ng ating mga kababayan. Nandyan po ko nung 2025 mga idol. Kitang-kita po natin kung gaano po karami ang tao. Akala po natin dito na po magwawakas o makakalimutan na po si Tatay Duterte dahil nga po nasa dahig na po siya. Pero hindi po pala dito nagtatapos yan mga Lodi. Kung nung nakaraang taon, nagsapo ang tao dito po sa amin sa Davao City para po mag-celebrate ng kanyang birthday, ngayon po mga Lodi, mas nakakahilabot ang nangyari. Dahil buong mundo po ang nag-celebrate ng kanyang 81st birthday. Ipapakita po natin yan mga Lodi. Pero ito po mga Lodi, no, pinapakita ko lang po muna ang throwback sa inyo kung gaano po karami. Kasi sinasabi po lang, konti na lang daw po ang supporters ni Tatay Duterte. Dahil sa ginawa mo, BBM, nakita mo tuloy kung ano at gaano karami ang tunay na nagmamahal kay Tatay Duterte. Dito pa lang mga Lodi, malalaman mo na kung meron bang nagawa ang isang presidente o wala. Dahil kung wala talaga siyang ginawa, puro kapalpakan, bakit ganito po kamahal ng mga Pilipino si Tatay Duterte, lalong-lalo na po ang mga OFW. Kahit po ang mga seafarers po natin mga Lodi, Tatay Duterte pa rin po ang sinisigaw dahil alam ko ramdam po nila kung gaano po kagaan nung naging presidente po si Tatay Duterte sa ating bansa, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Ramdam po din nila kung gaano po sila kamahal ni Tatay Duterte. Pero sa panahon po ngayon ni BBM mga Lodi, ambot na lang yun. Pero eto, 81st birthday ni Tatay Duterte dinagsa dito po sa Davao City. Hindi lang po sa Davao City, pati po sa ibang lugar nag-celebrate din po sila mga idol. Para lang po iparamdam sa buong mundo kung gaano po kamahal si Tatay Duterte ng mga Pilipino. Kaya lang po mga Lodi, nung nagsasalita na po ang best friend po ni Tatay Duterte, ni si Atty. Salvador Medialdea, medyo nagkaroon po ng problema. Tingnan po natin mga Lodi kung ano po naganap kahapon. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Yan po mga Lodi, no? Kasi alam naman po natin mga Lods na meron na po siyang iniinda o may karamdaman na po gawa po ng kanyang katandaan. Siguro po, naalala niya po yung time na dinala po sila sa dahig ni Tatay Duterte. Witness po kasi niyan, lalo na po binabalik-balikan po kung ano po talaga nangyari sa kanyang best friend. Hindi po natin may iwasan yan. Tataas po talaga ang BP nyo. Pero good news po mga idol, okay na daw po si Atty. Medialdea mga idol. Pero dito, papakita ko lang po sa inyo ang ibang lugar naman po kung paano po nag-celebrate. Unahin po muna natin itong lugar po sa Japan. Sigurado pong kakabahan na po itong mga kampon ni Bangag. Oh.
Biruin nyo mga Lodi ha, wala pong bayad ang mga yan. Talagang nag-effort po, sila po ang gumastos ng mga tarpaulins para lang po iparamdam kay Tatay Duterte kung gaano po kaimportante sa kanila ang dating presidente. Ito po ang rally ngayon sa Tokyo, Shibuya. Tokyo, Shibuya po mga Lodi. Biruin nyo ha, nasa Tokyo. Sabagay mga Lodi, suportado po ng Japan si Tatay Duterte na papauwi po ng Pilipinas. Na alam nyo naman yun sa balita mga Lodi, no? Isa pong Japanese official mga Lodi na umalma dito po sa pagkakakulong ni Tatay Duterte sa dahig ng illegal. Lalong lumalakas ang puwersa ng mga DDS o Pro Duterte habang tumatagal na nakakulong si Tatay Duterte sa dahig Netherlands. Pero dito naman po tayo mga Lodi. Siyempre, yung mga kababayan din po natin nandyan po sa Hague, hindi po magpapatalo mga idol. O, tingnan nyo po. Tingnan nyo kung gaano kainit ang suporta at pagbati ng ating mga kababayan nandyan po sa Hague, Netherlands para lang po batiin si Tatay Duterte. Effort po nila yan mga idol. Gastos po nila yan. Wala pong bayad na nagaganap dyan. Alam na alam ko yan dahil ako never nagbayad ang Duterte sa pagbablog ko. Taos puso po itong ginagawa ko. Wala pong halong kapalit. Hindi rin po ko sinasahuran dito sa Facebook dahil nga po kung maalala nyo, nahack po itong Facebook ko mga idol at yung YouTube ko naman napabayaan ko. Kaya wala po ako natatanggap na income dito. Sarili lang po ito mga Lodi. Kusang loob para lang po suportahan ang Duterte. Marami rin po mga politiko na dumalo dito po sa amin sa Davao City para nga po sa araw ng Davao kasabay po nito ang pagse-celebrate po ng 81st birthday ni Tatay Duterte. Alam niyo po ba na ito po si Atty. Guanzon ay sinasabi niyang dapat manalo daw po si VP Sara Duterte para may managot sa lahat po ng karumal-dumal na ginawa po nila dito sa ating bansa. Kung makikita nyo, sino-sino po yung nandyan mga Lodi sa kanyang likuran. Marami pong mga kilalang politiko ang sumusuporta kay Tatay Duterte lalong-lalo na po sa darating na pagtakbo ni VP Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa. Panoorin po natin si Atty. Guanzon. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, No. walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Kahit ako mga Lodi, gusto ko talaga mapanagot etong mga politiko na grabe kagahaman sa pera. Inubos po nila ang kaban ng bayan para lang po sa sarili nilang interes. Wala pong napala ang mga mahihirap, mga kababayan natin na mas nangangailangan lalong-lalo na po dyan po sa flood control na yan mga idol. Kaya mga idol, suportahan po natin si VP Sara Duterte kapag tumakbo po itong presidente kung gusto nyo talagang may managot sa lahat po ng mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Good member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Grabe! Mga kawatan. Kawatan ang talaga. kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. Zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign as I am campaigning now for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Grabe no? Palag ka dyan, Risa Ontiveros. Imbis na ikaw yung kinakampanya dahil kakamping ka to o dilawan to si Atty. Rowena Guanzon, si VP Sara Duterte ang kanyang napupusuan. Piruin nyo ha, isang napakagaling po na political analyst, ito po si Rowena Guanzon. Pero bakit si VP Sara Duterte ang kanyang pinili? Gusto niyang may managot sa lahat ng ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kawatan. Yan po ang inyong pakatandaan. Kung gusto nyo may managot, si VP Sara Duterte ang paupuin nyo. Tingnan ko lang o hindi makita lahat ng mga tinatago nitong mga baho. Lalong-lalo niya yung mga kongresista na yan. Lalo na yan si Ridon. Tingnan natin kung bakit atat na atat yan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil gusto niya matago lahat ng mga karumal-dumal na ginawa nila sa ating bansa. Kahit anong gawin yung pagpigil dito po kay VP Sara Duterte para maging presidente ngayong 2028, mararamdaman po natin kung gaano po kamahal ng mga tao si VP Sara Duterte. Hindi nyo po mapipigilan kung ano man ang sigaw ng taong bayan.
Ganto po kadinadagsa si VP Sara Duterte kahit walang bayad. Samantalang ikaw, PBBM, kahit siguro ma-hospital ka o kahit siguro mahimlay ka na, hindi mo mararanasan ang gantong klaseng suporta at pagmamahal ng mga Pilipino dahil sa ginawa mo. Imbis na ilinisin mo ang pangalan ng iyong yumaong ama, lalo mo pang pinabaho ang pangalan niya. Siguro, kinasusuklaman ka ng ama mo ngayon dahil sa ginawa mo sa ating bansa. Trinaydor mo ang taong nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Biruin nyo yan mga lodi wala po siyang utang na loob. Kaya malabo pong mangyari na magkaroon po ng ganto si PBBM kapag dumating man ang kanyang karawan. Dahil hindi naman po talaga siya minamahal nito mga taga-suporta niya. Lalong-lalo na po yung tinuturing niyang alyado. Pera lang at kapangyarihan ang habol sa kanya. Pero kapag ito mga lodi, bumaba sa pwesto, magiging tae na lang po ito. Lalong-lalo na kapag wala na po silang kapangyarihan. Hahabulin at hahabulin po yan mga lodi ni VP Sara Duterte para panagutin sa lahat ng mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya mga lodi uulitin ko, 2028 si VP Sara Duterte ang pangupuin natin kung gusto nyong may managot. Hanggang dito lang po mga lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Happy birthday, Tatay Duterte.